May kasalanan ka na nagawa. Aminin mo kung ano. Alam mo na yun sa sarili mo ano yun. Kasalanan mo po na ikaw ngayon ay nakangiti. Yan ang maganda. Nakangiti sa atin niya. Tanat. Oh, kung kailan binisita ka ng papa mo. Tsaka ka na. Hindi mo nakasama sa kapatid mo. Kiliya pa meron din daw po. Ayan yung mahirap. Ayaw ko yan. Hindi ko yan babayaran. Kasi sabi Wala, ginagalit mo ako ninyo. Ngayon natin ninyo, may good news ako sa'yo. Alam mo ba na may nag-offer sa iyo na kung ikaw daw ay matuto man lang, kahit matuto ka, kahit hindi ka pa magpasok ng ALS, may gusto po sa iyong kumuha sa trabaho. Sa tingin mo okay? okay po. Panalangin naman po ninyo ako matuto talaga. Papasukin ko po yan. Ano daw po kaya yung update sa una sa DSWD? Yung in-update mo sa akin. Meron na siyang psychiatrist. Wow. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood. And syempre, welcome back dito sa channel natin. As of now, nandito na kami sa Rosario, dito sa Salao. Kasi, kamustahin natin sa atin niya. Matapos yung 2 days na hindi tayo nakabisita dito is schedule namin ngayon dito. Kasi, alam nyo naman, sa atin niya, nagtatampo kapag medyo natatagalan. So, 2 days, saktong-sakto lang para bumisita dito. Then, tatry ko kung nandito muna sa Ate Lindy kasi may napag-usapan kami sa chat. Hingi tayo ng update sa kanya. Tara, pasok tayo dito kala Ate Lindy. Tao po. Tao po. Wala atang tao dito. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, sa Ate Lindy pala. Andito pala sa Ate Lindy. Wala lang talaga yung tricycle ni Kuya. Ni Kuya. Naging ano na ako ah. Wala si Kuya eh. Ay, wala pala yung ano ko, Rans. Nandun yata sa ano mikropono. Kulit ng mga aso. Aba, kilala nyo na ako? Saan galing? Naglaro po. Naglaro? Maganda yan, magpapawis ka ha. Para maging healthy. Oh! Si Iron Man. Kailan mag-best yun? Si Iron Man, bunsong anak ni Ate Lindy. Si inaanak ko. Malapit ng Pasko ah. Ano kaya ang pwedeng regalo kay ano? Siyempre pati si ano, kahit hindi inaanak, may regalo, di ba? Anong gusto mo? Lamborghini po na dream. Lamborghini? Opo, yung green. Yung totoo? Aba, hindi ko pa kayang ibigay yung Lamborghini na totoo. The remote? Oo, pwede yun. Ikaw anong gusto mo? Ha? Cake? Mag-bless ka muna kaninang. Yan. Cake lang gusto mo? Laruan ayaw mo? Ha? Gusto mo din? Kamusta po ate? May lakad kayo ngayon? Hindi, kagagaling lang namin school. School? Okay. So ano lang ako. Bigyan ko lang sila ng update dun sa ano. Kasi Ate Lindy po ay every time sa atin nagtsatsaga din sa atin magbigay ng update. Kasi tungkol kay Ate Ninya. So, yun nga nung kahapon ba yung chat mo Ate Lindy kanina? Kagabi. Kagabi pa po Bigyan ko lang sila ng update. Ano daw po kaya yung update sa una sa DSWD? Yung in-update mo sa akin. Meron na siyang psychiatrist. Wow. Sa December 4. Ang start. Pupunta kami ng PNP. Diyan daw kasi sa Rosario. Tapos,
Yung tinanong ko pwede daw, kung okay lang daw kay niya mag-ALS. Sabi ko much better. So, maganda yun. Kung mag-aalis. Di kami na lang bahala mag-ano sa bata kung paano. Sige po. Pero yung sa Pecha 4, ayun pa lang yung sa psychiatrist. Psychiatrist. And then yung sa pag-aaral, Yun, kumbaga, pag-uusapan namin kung pa. anong Set up. set up. Kasi parang ang hirap kasi may anak siya pero alam Pero nyo, okay. ang dami ko nakitang nag-aaral na may bit-bit na bata. Hindi ko alam kung pwede din sa kay ate Ninya yun. Naalala mo yung tinutulungan natin sa Bicol? Yung si Alexandra, pumapasok siya pero may bit-bit na baby. Not possible yun. Ay, hindi imposible yun. Okay, pero ate Lindy, ganito. Yung si Ate Lindy yung hindi ako naintindihan sa sinabi niya, pasensya na kayo nung nakaraan. Ako yung mali, nakakala ko nasa ospital. Pero ang sabi natin Lindy pala, nakakulong lang. And then hiningi lang yung opinion kung gustong dalhin. At least nalinaw ko naman sa inyo nung huli. Kasi nga mali talaga ako ng pagkakaintindi. Okay, so ano pa ba yung na-update sa akin ni Ate Lindy nung last time maliban kay may tatanong ako. Sa psychiatrist po kasama si hindi yung bata, paano kay Lahat. Ay, lahat? Sila. Oh, ganda Si pa. Ninya, yung dalawang, si Lea, si Ninyo. Kailangan lahat sila. Ganda yun guys, lahat sila, no? Pati yung batang maliit, maganda yun. Paano kaya yung may gagawin, may nabanggit sila about sa sa yung check yung bata? Wala. Parang sinadjust yun nung police na ganun. i-try daw ulit Ipa-check siya, medico legal. Kasi nga yung bata, syempre narinig mo naman doon sa record, diba? Inaano talaga nung... Tsaka sa Ate Lindy, naparinig mo yung record, Kasi talaga yun. Pwedeng pagbasihan kasi yun. Diba? So, yun. Ate Lindy, gusto ko lang sa iyo marinig din nila yung update. At nagpapasalamat kami kasi po, kahit gaano kayo kabisi sa araw-araw, hindi nyo kami nakakalimutan po na i-update sa mga nagiging lakad nyo, ganyan. Kaya salamat po. Si Ate Lindy din nag-asikaso nung sa purpose niya. Kaya sa atin niya hindi nag-attend na pwede ng di ba? Si Ate Lindy. Katulong ko doon si Ma'am Charin. Kaya Ay, kay Ma'am ano pa niya? Si Ma'am Charin. Charin. Kay Ma'am Charin. Ayun, salamat kay Ma'am Charin kasi isa si Ma'am Charin sa nagpo-push para sa ikakabuti din. Kasi yun nagpe-present ng case doon sa taas. Parang ako lang yung taga-supply ng requirement. Okay, requirements din siya yung maglalakad sa taas. Salamat kasi may mga tao din na ganyan na tapat sa serbisyo, sa trabaho, kumbaga, di ba? Okay, hindi lang papasok lang para lang sa sumaho, di ba? Siya talaga papasok para may magawang mabuti. Okay? Sige, Ate Lindy, salamat po ulit Sige, ngayon may lakad pa kayo, wala na? Di galing kaming school at children, ng mga bata, yung may costume. Okay. Oo. Si Jayat ang ngayon, ang dami natin nakadaanan may mga costume. Lahat ngayon, Children's Month. Kaya pala. Kaya nakasuot sila ng book character na costume, tapos career, kung ano yung pangarap Kung ano nila. yung pangarap na kayo. Ako yung nagparoon nga, tapos... Paano kanina nakita ko nakapulubi na Ayun, mga costume nila yun. Akala ko pangarap niya yun. Karakter yun. Karakter, kasi kung pangarap niya parang napakababa naman yata. Okay, sige, bisita mo na kami dun. Sige, okay. Thank you, Ate Lindy. Salamat po. Okay. Tara. Hoy, punta mo na kami Ber tayo. Sa Pasko, Anong gusto mo ulit? Yan. Ha? Yan. Laruan? Okay. Ay, gusto makarequest. Punta muna tayo dito. So, yun. At gusto ko guys kasi kay Ate Lindy nyo marinig yung mga update para makita din natin yung ginagawa natin Linding effort din para kay Ate Ninya, diba? Okay, diretso na tayo kay Ate Ninya at sana nandiyan siya for sure naman. At saka may kailangan kaming pag-usapan tungkol sa eto guys, sa totoo lang diba nabanggit na ni Ate Lindy na siya ay magkakaroon ng pag-aaral. Pero sabi ko nga kay Ate Lindy ay baka habang wala pa ay pwede muna natin siyang paturuan kasi mag-i-start na po sa Monday yung magtuturo habang wala, at least si Ate Ninya kumbaga nare-ready na prepare para sa darating niyang pag-aaral sa ALS. Walang imposible guys sa taong porsigido at desidido sa makapag-aral, di ba? Ate Ninya, may kasalanan ka po sa amin.
Kaya kami nandito. Bakit? May kasalanan ka na nagawa. Aminin mo kung ano. Alam mo na yun, sa sarili mo ano yun. May kasalanan ka po nagawa, Ate Ninya. Kasalanan mo po na ikaw ngayon ay nakangiti. Yan ang maganda. Nakangiti sa Ate Ninya. Yan ang gusto namin pag bibisita dito. Sinasalubong kami ng ngiti, ng smile. Ano, Ate Ninya? Kamusta muna po? Buhay. Saman po. Parang nakapurmahan po kayo. Asa kayo mapunta? May lakad kayo? Wala ho. Gusto mo lang manamit ganyan na maganda. Manamit ng ano, kahit na nasa bahay lang. Ano? Mali mo. Po magawa dati, yung nakatisan pa po ako. O hindi mo magawa ano? Nung kasama mo si papa mo, baka mamaya may maligaw na binata dyan. Oh. Di ba? Tapos makita ka paano kung hindi ka nakapustura. Oh. Siyempre kailangan mag-ayos-ayos ka din po, Ate Ninya, para bata ka pa po. 29 ka pa lang. Okay. So nanggaling kami kay Ate Lindy. Ngayon, nanggaling po kami doon. At ito yung pina-update ko lang po sa kanya yung... Umiiyak lang siya. O sige po, kunin mo. Naiyak ang bata, guys. Friends, anak mo na. Kasi mo naman, anong klase kang ama? Ama. Hindi obligasyon ng ama ang mag-provide lang ng pagkain. Talaga ito si Rans ay. Marami pa akong ganyan sa Kapalungga. Kailangan din ng patnubay at gabay ng ama. Oh, biro lang. Okay. So, ayan, nakita nyo, linis dito, ano? Galing maglinis si Ate Ninya ng tahanan. Masinop. Hi, Ining! Kamusta pa tayo? Huwag kang iiyak. Kasi kapag umiyak ka, papangit ka. Tahan na. Magalit si papa mo. Tinan niya, lagay niyo po dyan sa ano niyo. Tahan na. Oh, kung kailan binisita ka ng papa mo, tsaka ka na. Kinilig si Ate Ninya kay Rans. Grabe. Okay. Hindi nanggaling kami doon kasi pina-update ko nga yung... Sa totoo lang, ngayon, Friday. Ngayon dapat tayo aalis. Kaya kami nandito. Kaso nga lang, nung nabasa ko yung update ni Ate Lindy, parang hindi na natin yata kinakailangan umalis ngayon. Kasi sa Pitsa 4, magkakaroon ka na po ng psychiatrist galing sa DSWD. Sila na po ang magpapa-psychiatrist sa inyo. Ikaw, si Ining, tapos po yung si Ninyo. Lahat kayo. Si Ining ay yung request mo na ipa-check up ulit siya, gagawin nila yun. Maganda po. Kaya sabi ko, parang para saan pa? Para alis tayo ngayon. Ilang araw na lang, 28 na ngayon, 28, 4 na. So, doon na lang. Sa DSWD na lang, para isahan na, dire-diretso na yun. Baka magulo pa eh. Baka makapagpagulo pa tayo. Kung malayo pa sana, matagal-tagal pa, goods yun na ngayon ipa-check up natin si Ate Ninya. Kasi para makatulong na rin ko habang wala pa. Pero sa update sa akin, Pitsa 4, lapit na nun, wag na. Si DSWD na lang po ang bahala at nagpapasalamat kami sa kanila, no? Okay. So, ganito, nanggaling din pala ako kay Kuya Mark. Nagpunta pala siya doon kay Papa mo. Kuya Mark pa. Oo, nagpunta si Papa, ano mo doon. Alam mo ba, nasa sobrang pagmamahal ni Kuya Mark mo, gusto niyang sumama na doon sa loob. The joke lang. Nagpunta din si Kuya Mark kasi nagtawag daw si Kuya Aris na si Papa mo yung masamang lagay. Ngayon, pumunta naman dun si Kuya Mark para lang tanungin kung totoo nga. Totoo talaga. Totoo talagang nandoon siya, nasa San Juan. Masama daw talaga yung pakiramdam. Pero, yun nga, siguro okay naman na ngayon. Ano? Maiba ko, kamusta naman pala ang mga anak mo? Ang pag-aaral? Ayos naman po. Yung isa pong suwali po doon sa parada kayo na. Suot po sila sa parang damit sa dalo. Kaya may damit ng pangsundalo dyan na pambata. Apo. Si Ninyo nakasuot din ng ganon? Apo, napahiram po kay Ninang Malo. Buti naman. At sumasali yung anak mo sa mga activities sa school. Lamang po. Ito,
Bakit hindi? Hindi po, wala po isuot. Ano ba susuotin dapat? Kasi po sabay-sabay po eh. Hindi ko lang po alam sa atin. Oo, tsaka kung magpaparada, mapapagod lang ba anak mo? No? Okay na si ninyo, kaya ninyo kahit malayo eh. Excuse naman na siguro tong ganito. Huwag mo muna kulitin ng mama mo. At sayang yung buhok ng mama mo. 3 oras pa naman yan inayos. Ate Ninya, ganito. Sa totoo lang, meron na din po sa iyong magtuturo sana. Pero, total wala pa naman, hindi pa nila alam kung paano didiskartehan. Yung magtuturo sa iyo sa Lunes, mag-start na. Ayan, kasi hindi ko alam, siguro may tinuruan pa siyang iba. Kasi cellphone ko. Tingnan natin. Hala, nasa sasakyan pa. Di bale, sabihin ko na lang. Nagkausap kami na 3 beses kanya tuturuan sa loob ng 1 linggo. Okay na ba sa'yo yun? Okay. Basta po naman ito. Basta meron. Kailangan ko talaga yung cellphone. Kasi may doon may pangalan doon na kinakailangan natin ninyang puntahan. Pasuyo ako. Nandun sa unahan, bukas na. Pag hindi pa, sigawan mo ako. Kasi guys, Ate Ninya, ganito. Kung mag-aaral ka pala, ikaw ang pupunta sa kanya, okay lang? Okay lang sa iyo? Okay lang? Sigurado ka? Anong problema? Wala. Kasi akala ko, dito siya pupunta. Pero, sagada papasok ka daw, ay sagada mag-aaral ka daw, ikaw ang pupunta doon. Okay lang ba? Okay lang po. Sigurado ka ha? Kaya mo? Ha? Okay. Ang pag-aaral po natin ninyo guys ay 2 oras kada araw. Okay na sa'yo yun? Okay na? Isang araw. Sagada 1 araw, 2 oras kang tuturuan. Ano pong oras? Yung mga. Umaga yata eh. Pati babasahin ko dito kaya nga pinakuha ko. Salamat, Jem. Kaya pinakuha ko tong cellphone para makita natin. Ito. Good morning po, sir. Just to let you know, we will be starting the tutoring session on Monday po, sa Lunes, December 1. The time will be 9 a.m. Alas 9 ng umaga. Dapat before 9 nasa kanila ka na. Alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ang tapos pa? Oo. Tama lang kasi magsasayang ka dito sa bahay mo. And this will be fixed until further notice so that Ate Ninya won't have to adjust her schedule every time. Okay. Pating salita yata English. English nga eh. In-English ako ni Ma'am eh. Ito, may Tagalog naman. Bale, pupunta po siya dito sa amin, sir, tuwing may session po kami. Alam naman po ni Ate Ninya ang bahay namin. Pakisabi na lang din po na kina Ate Alin. Kilala mo siya? At kung hindi mo kilala Ate Alin po na bahay, malapit po kina Nitoy. Kilala mo si Nitoy? Alam mo na? Doon daw. Ikaw pupunta. Malayo ba ito? Hindi, yan lang pala. Saan? Yan lang po sa Lalabas ka pa nung dito? O hindi lalampas ka pa nung kahabaan nito? Hindi naman. Hindi po. Dito lang, malapit lang. Yun. Doon ka daw pupunta. Ha? I will keep you updated for if there any adjustment in the future. Thank you so much. Okay. So, Ate Ninya, sabi sa akin, alam mo naman daw doon magpunta. Dito naman lakadin ko na Exercise mo na din yun. Tsaka bukod doon, makakapaglakad-lakad ka dito. Hindi lagi ka lang dito sa bahay mo. Ha? Magpapasundo na lang. Oo. Umaga ho, lakad. Oo. Sasabihin ko sa yung schedule mo ha. Lunes, tapos laktaw ka ng 1 araw. Miyerkules, laktaw ka ng 1 araw. Huwebes, Biyernes ulit. Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ha? Gada araw, maglalaktaw ka lang ng 1, then pasok ka ulit. Ha? Laktaw ulit ng 1 araw, aral ka ulit. Kaya 3 beses sa 1 linggo. Ha? Okay, so hanggang wala Ate Ninya yung tulong ng DSWD para sa ALS. Maganda. Pag pumasok ka ng ALS, handa ka na. May alam ka na. Kung ikaw ang tatanungin namin po, Ate Ninya, kaya mo bang magpasok sa ALS? Marahil wala kang idea sa ALS. Yung ALS po, Ate Ninya, yan yung sinasabi ko sa'yo na papapasukin din kita. Kung hindi ka papasukin ng DSWD doon, di ba nabanggit ko nga sa'yo na pagkatapos mong kita mapaturuan, pwede kitang mapaaral doon.
Pero tutulungan ka ng DSWD, so maganda na rin. Doon po ako. Pag natuto ka na, pwede kang pumasok doon. Pero kung tatanungin kita, paano ka papasok sa isang paaralan na may bata ka? Nga po eh. Tingin mo. Pwede naman po dala eh. Eh, itong maliliit. Pwede po iwanan ko na muna sa isip. Okay. Magandang... Para lamang Honda lang. Ibig sabihin, porsigido sa atin niya. Kahit may baby, gagawa niya ng paraan. Ano? Ang kailangan mo lang, atin niya, ay yung lagayan ng baby. Pwede ka naman siguro magdala-dala nun. Ano? Para pwede mo siyang patulugin dun. Ano? Kasi guys, kagaya ng binanggit ko kanina, sa Bicol may tinutulungan kami. Seryoso. Ilang taon na siya, Rans? Bata pa yun eh. 14? 15? 15 anyo siya nagkaanak na. So gusto niyang ayaw niyang maging hadlang yung anak niya sa pag-aaral. Ang ginawa niya, pumasok sa ALS pero dala niya yung baby niya. Oh, kaya. So si ate niya, kaya niya rin yun. Ate niya? Si ate niya pa mas maedad siya dun. Ang layo ng gap, 29 to 15. Ang layo ng gap. Dalawa yata yung pinag-arapin ganun. Si Clarice. Si Clarice, iba, hindi niya dinadala yung anak niya sa school eh. Ay, iwan yun. O, 14 anyos din yun, nagkaanak. Pero hindi niya dinadala sa school yung anak niya. Iniiwan sa magulang ng lalaki. Kaya okay pa yun. Pero tong ganito kalati niya, medyo ano to eh. Medyo mahirap kung isipin. Pero kung gusto, kaya. Okay. So, yun, atin niya kami talaga ginagawa namin ng paraan lahat ng nakikita namin na hindi pa okay sa'yo, ha? Ano pa ba ang sa tingin mo may tutulong namin? Ayun lang po. Matuto ka? Kasi ninyo nga po, pumasok po wala rin alam. Natuto rin ho. Tingnan mo, tama yun. Wala rin ho nagturo doon. Basta na ho pumasok. Pumasok ng walang kaalam-alam, pero natuto. Di ba? Ang galing-galing nga sa mat ng anak mo eh. Kaya nga ho, sana ho ganyan rin ako. Kung bumating ang araw. Kayang-kaya mo yan natin niya. Maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Ano? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na hindi porke ganyan ka, wala ka ng utak. Di ba? Oh. Isipin mo na kahit ganyan ka yung naging sitwasyon mo, may talino ka atin niya, maniwala ka sa akin. Kaya kayang-kaya mong yung pag-aaral lang, kayang-kaya mo yan. Gusto ko, ang may update sa akin na ito magtuturo sa'yo, maganda ha? Na ikaw ay natututo. Ha? Seryosohin mo. Baka pagdating doon, matawa-tawa ka naman. Baka naman magkapagchismisan ka na lang sa magtuturo sa'yo. Dito kanya't bili ka ng maiinom natin, mag-inom-inom. Mag-inom-inom na lang tayo kaysa magturo ka sa akin. Ate niya. Sana naman po ako pag manimit po ako. Ay, tana. Malimit ka pala doon dati dahil sa papa mo. Okay. So, nakakatuwa naman kasi yung magtuturo ay kilalang-kilala din talaga si ate niya. So, about naman sa pagbabaya dito ay may nakikipagtulungan din sa atin. Kaya, sobrang blessed namin, guys. Masabi kong sobrang blessed namin kasi merong mga taong, alam mo yun, tinutulungan nila tayo para mas marami pa tayong matulungan. So, nagpapasalamat ako sa kanya. So, ano bang pangalan? Wait lang, tinan natin ha. Hindi ko alam kung nagpapabanggit siya pero baka pwedeng kahit ano lang. Kahit konti lang. So, si Ma'am Josefina. Si Ma'am Josefina ay isa sa dati nang tumutulong sa atin yan. So, gusto niya makatulong sa atin din para sa pag-aaral ni Ate Ninya. So, maraming salamat po dahil sa inyo ay sa atin niya ay matututo sa buhay, no? At hindi lang yun, atin niya, may good news ako sa iyo. Alam mo ba na may nag-offer sa iyo na kung ikaw daw ay matuto man lang, kahit matuto ka, kahit hindi ka pa magpasok ng ALS, matuto ka lang ng pagkukwenta, di ba? Matuto ka lang. May gusto po sa iyong kumuha sa trabaho. At ang maganda doon atin niya, dito lang sa San Juan, ang lapit lang. Pwede kang umuwi anytime. Ibig sabihin ko araw-araw ka makakauwi. Saka naman po kung tatrabaho po ako, kahit po 2-2 linggo.
Para po maaliw rin po sarili ko talaga. Paano dalawang linggo? Pa, Anong dalawang linggo ka lang matrabaho? 2 linggo po na. Ano? 2 linggo ka lang matrabaho? Tapos ayaw mo na? Hindi po. Baka gusto mo lang maglibang. Hindi nga po. Ano yung purpose mo? Bakit gusto mo magtrabaho? Ano yung pakay mo? Bakit gusto mo magtrabaho? Wala lang po. Para makatulong rin sa anak. Ayaw yun, okay. Para Bukod dun, para malibang-libang ang sarili. Ano yung 2 linggo? 2 linggo po sa trabaho bago uwi. Tapos, 2 linggo ka muna dun bago ka uwi dito. Parang day off mo. Tapos balik ka na naman, 2 linggo ulit. Okay, mas maganda niya kung sakali, kung may magsiservice naman, mas maganda araw-araw ka makauwi niya. Iba pa rin yung nakakasama mo ang mga anak mo dito gada araw. Maghapon ka naman na sa trabaho eh. Yung man lang pagtulog, kapiling mo itong mga anak mo. walang kapag trabaho. Ang sinasabi sa akin ay meron silang tindahan ng gasol, pwede ka dong maging tendera or sa laundry shop. Tapos yung isa ay bakery. Ang dami nilang business eh. Meron pang isa yung pinakang nila parang sa, hindi ko sure kung sa internet yun eh, sa internet. Sabi niya, depende kung sa na lang yung parang makikita niya sa'yo na natutunan mo pag nag-aral ka dito. Sa tingin mo okay? Okay po. Panalangin lang mang po ninyo ako matuto talaga. Papasukin ko ho yan. Kasi ang ganda nun guys, mga opportunity na yun. Maging kahit alin dun eh. Maging nasa laundry shop ka. Hindi ka hindi ka kumpleto sila sa tagasalang ng labahin. Ang gusto niya mangyari, mas matutunan mo pa o mas ma-enhance ka pa. Ikaw daw yung maglilista. Magre-receive ng bayad, maglilista, ganun. No? Kahit na alam nila na si Ate Ninya ay no read, no write. Gusto nilang bigyan ng tiwala sa Ate Ninya na pag may natutunan, mas mai-improve pa kapag siya ay nandiyan na, aktual nang humahawak ng pera, nagsusukli. Diba? Yung ganun. Kung ikaw papipiliin, alin sa mga yun? Ano po? Ang gusto mong pasukan? Ano po? Tindahan ng gasol, laundry shop, bakery, o yung sa pakabitan ng internet? Kung ikaw ang papipiliin. Isipang muna po. Ngayon, yung on the spot na sagot, ano yung sa tingin mo lang? Po, tinda lang. Ha? Tinda lang po. Taga-tinda, tindera. Yung gusto niya. Ninyo, halika! Halika, dali. Dito ka, tabi ka kay mama mo. Ba't may lighter ka? Nag-ate ka ba ga? Oh, hindi pala eh. Anong gagawin mo dyan? Mami, makasunog ka ng bahay. Hindi po. Oh. Kamusta ang pagparada? Parada pa, okay naman po. Oh, yung damit mong sinuot, nasa na? Doon pa po. Naibalik mo na, hindi pa? Hindi pa po. Okay. So ninyo, ganito. Ikaw, hindi ka nadadalhin sa kung saan, ha? Yan. Parang natuwa, Hindi po. Sabi niya, yun. Hindi po. So, hindi ka na kailangan dalhin, ha? Pero ikaw, kayo nila mama mo, sabay-sabay kayo mag-iina na isasalang sa psychiatrist. Alam mo ba yung psychiatrist? Ano yun? Papagamat po. Anong klaseng paggagamot ang ginagawa nila? Sa kung may sa isip po. Wow. Tinan nyo. Ngayon si Ninyo matalino. Alam niya yun. Si Rans nga hindi alam yung psychiatrist eh. Pero si Ninyo alam. Yun yung magtitingin kung ano yung capacity ng utak natin, kung tayo ba ay may kita nila doon kung Kunti sa buhay. kunti sa pag-iisip. Ibig sabihin. Okay. So, ayun. Hindi ka na kailangang alisin dito, ha? Pero, kung hindi ka kaya sa ganun, doon sila magdi-decide na ialis ka dito. Ha? Okay. So, Ninyo, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Ha? Huwag kang nakikipag-away sa school. May time, may isang beses pupunta ako sa school mo. Kakausapin ko yung advisor mo. Tatanungin ko kung anong klaseng Ninyo yung pumapasok dito sa paaralan niya. Parang ano siya, parang
na ano siya na, hala, malalaman nila. Oh, bakit ano bang meron sa ninyo na pumapasok sa school? Wala po. Ikaw ba'y may nakakaaway doon? Wala po. Sigurado ka? Okay, malalaman namin yan. Pupunta ako sa school mo, ha? Para malaman namin din kung anong klaseng ninyo ba yung pumapasok sa Bigay ko yung ano, paaralan. gagastusin sa school. Yung sa school gagastusin. Ewan ko sa'yo. Nalagay ko. Ano daw yun? Ano daw yun? Yung pumunta sa school. Ano yun? Pati po si Leah. Ay? Ano po? Anong meron? Ano yan ninyo? Ano ito? Ninyo, 250 para sa pagkain sa school na Jollibee. 150 para sa exchange gift. Sa Christmas party. Okay. Sino itong Arkil? Yan po, oh. 480 pangkalahatan ng bayad sa school. Oh. Sino si Arzel? Si Arcel po, yung kapatid niya. 250. Ano ba ito solicitation sa akin? Ano ito solicitation? Ano ibig sabihin nito? Ano po, yung babayadan sa ano po, sa school. Ano nga ito? Hinihingi sa akin? O ipinakikita nyo lang sa akin? Ano ike? Ano? Sagot! Aba? Nangihingi daw po. Ha? Nangihingi po. Nangihingi. Okay. So, nangihingi sila sa atin ng pambayad. Kasama yung mga anak ni Ate Isel. 480 to 50. 50. Magkano lang to? Oh, ang bagal lang naman to sa Yan po, school. may computation. Okay. So, Kuya Marcos, Kuya ano to? Kuya Marcos, kaya Si ninyo itong, ano? Anong sulat mo yan? ay, Salamat po pag naibigay nyo ito, Kuya Marcos, sa aming tatlo. Yung tatlong magpipinsan, gumawa ng sulat sa atin para humingi ng ano, para nga naman hindi na din po problemahin ng magulang nila. So humihingi ng pambayad yung tatlong magpipinsan. Walang problema, bibigyan namin kayo. Hanggang kailan ba ito? Kailan bang? Mahirap ninyo hanggang sa'yo eh. po ano, December 19 po. Hindi mo nakasama sa kapatid mo. Hindi, wag. Si Leah po meron din daw po. Ayan yung mahirap. Ay. Ayaw ko niyan. Hindi ko yan babayaran. Kasi sabi Wala, ginagalit mo ako ninyo. Langin namamala ang kapatid. Ayaw. Tingnan mo, yung pinsan mo, naalala mo. Pero yung kapatid mo, hindi mo isinama dito yung bayarin niya. Oh, hindi mo malang tinanong, may bayarin ka sa school. Sama natin dito at manghingi tayo kay Kuya Marcos. Ba't wala yung sa kapatid mo dito? Magki-Christmas party din yan. Nalimutan ko po. Oh, yan, ang mahirap sa ninyo ay pag sa sarili mong nakakalimutan mo, si mama mo. Hindi tawa. Di, sige, tanong mo din yung kay ate niya, ha? Kung may bayarin. Mabayaran natin ang isahan yan, ha? Matatandaan ko to, baka dagdagan ninyo eh. 1,280 para sa kanilang tatlo. Oh. Kakabisaduhin ko at baka mamaya si ninyo maging 3,000 yan. Oh. Ipambigay ka na ba sa chicks mo? Ang galing ninyo yung lighter. Akin po to? Ang akin. Nga po. Mukha yun sa lula ni yung sasabi sa akin. Hindi pa. Namamala ka yung lighter. Yung balik-balik mo ninyo. Hindi, ari siya lulunis eh. Ay, kukunti na laman ito. Tsaka ninyo, bago kami umalis ngayong araw dito sa inyo, gusto ko sabihin sa'yo bakit pati sila Ate Isil nagagawa mo minsan pag ganun, kunan ng mga nagugustuhan mo. Bakit? Gusto ko yung sagot mo. Noong nakaraan, ginawa mo yung palaman. Bakit? Yung mga tawanan. Hindi naman ako nakipagbiroan. Pag nakipagbiroan ako, tatawaran ako. Pero ngayon hindi ako natawa, di mo nakitang tumatawa. Hindi ako nakipagbiroan sa'yo. Bakit kinuha mo yung palaman nila? Ha? Wala po. Hindi nga, bakit? Sabihin mo yung totoong dahilan. Hindi ako magalit pag sinabi mo yung totoo. Bakit? Wala po. Ha? Hindi naman pwedeng wala. Ano yun, natripan mo lang, kunin ko to para mawalan sila ng palaman. Pag kumain sila, magtiis silang tinapay lang. Ano yun?
Ninyo, huwag mong gagawin yung mga bagay na ganun, ha? Lalo na sa kanila. Sila yung isa sa nagmalasakit sa inyo. Ha? Wala na nga din sila, Ate Isil, oh. Hirap din sila. Tas kukunan mo pa ng ganun. Magsabi ka sa akin, bibilang kita. Ha? Ninyo? Huwag ka pating tawa ng tawa pag pinagsasabihan. Kaya tuwig sila ngayon ni nang sa trabaho, gawa si Lea, nang gagabay din. Totoo yun. Habang nag-aaral. Totoo yun. Kaya tumigil si Ate Isil sa pagtatrabaho para din makatulong sa inyo. Para makapaghatid-hatid sa school. Alam mo ba yun? Tapos gaganunin mo siya. Di ba't nakakaawa, nakakaya? Huwag mo na ulitin yun, ninyo, ha? Ha? Pag inulit mo yun, patanggal ko yung itlog mo talaga. Papakapon kita parang baboy. Huwag mo na ulitin yun, ha, ninyo? Pati yung mga nasabi mo kay Ate Lindy, huwag mo nang ulitin yun, ha? Alam ko nag-usap na kayo. Totoo yun, sinasabi niya, kaya niyang gawin yun. Kaya, huwag mo nang ulitin, ha? Huwag mong isipin na matatakot ka dahil sabi ni Papa, tatakas daw siya. Babalikan niya ako kapag hindi ko ginawa yung mga maling bagay na tinuro niya sa akin. Huwag mo na isipin yun, di totoo yun. Ha? Katang isip lang ni Papa mo yun na makakatakas siya dun. No? Sino siya, sila stickman? Parang nagalit ka sa akin. Ha? Okay, so guys, pinagsasabihan ko lang din yung bata kasi mali po kasi yung mga naririnig kong kawawa naman sa Ate Isil. Mababait na nga nilang tao, kaganyanin pa ba? So, bibigay ko na lang yan pag ha? Pag malapit na, ha? Baka di mo ibayad ay ako na mabayad sa school nyo. Ako mapunta dun. Ito pa Kuya Marco. Okay. Hatid niyo kami po. Kailan? Kabinte. Kailan? Pag po, dinala niyo. Sige. Tinin niya, dagdag mo sa mo, allowance mo. Waka mo. Yan mo. Si itong anak mo, hindi ko muna babayaran to. Ha? Ako mapunta mismo sa school nila. Ha? Kasi baka mamaya... Hindi sa'yo yan. Buti po ako nagtatanggol lang. Sa'yo yan. Ha? Pang dagdag mo sa mga binibigay ko sa'yo para may pang allowance kayo dito. Ha? And then, etong anak mo, huwag mo nang problemahin. Hindi mo yung basahan sa kanila. Pakita natin. Ano ba laman ito sulat na ito? Ngayon lang ulit napasulat sa atin niya. Grabing sulat, guys. Parang langgam na ito. Ang dami. Ninyo po nagsulat. Galing kay ninyo, Kuya Marcos. Hindi pa pasulat po. Hindi pa nga kayo nakaalis. Sana kayo ay pag umalis kayo, Kuya Marcos, kayo ay mag-iingat bilang kaibigan po. Ayan. Kagaya po, alis ninyo ang grabe magsulat sa ninyo, hindi ko maintindihan. Salamat po sa pag-alis niyo sa akin sa tatay. Ayan. Lagi sa atin ninyo dyan nagpapasalamat. Padalawa ay yung pagpagawa niyo po sa akin ng bahay. Ayan. Kaya Kuya Marcos, pasensya na kasi mahirap daw sa kanyang alisin yung bigat na nararamdaman niya. Kaya kung every time na mag-interview tayo, minsan mas madalas siyang malungkot. Ganyan. Hindi na maintindihan kasi ayaw namin dati naman po ay sa kapatid, tapos po ngayon ay pinsan ang sunod. Ano ibig sabihin nito? Po ay kayo naman ang para sa kaibigan nyo, ako lahat ay grabe, hindi ko maintindihan to Ate Ninya, laktaw-laktaw, walang nabuong sentence. Hindi, pero sa pagkakaintindi ko, sabi natin niya sa sulat ay ayun, salamat daw unang-una na ilalis siya sa tatay niya, pangalawa nagkaroon ng tahanan, at pangatlo pati daw yung kanyang mga ay natutulungan din yung sa pagkakaintindi ko. Naintindihan ko po diyan. Kayo po nagtotoo sa aming pamilya. Totoong tumulong. Okay. Naman ko kaya Kuya Marcos, mayroon kayo naman kami lahat inyong tulungan.
Grabe bilang. Ayun, Marcos Hirap ano? Kumbaga parang hindi ko talaga maintindihan pero i-analyze ko na lang. Sa pagkakaintindi ko dito ay may hirapan daw sila kapag tayo ay umalis na ng tuluyan. So, yun din naman yung sinasabi ko ate ninyo sa kay Ate Lindy, no? Oh. Anong purpose ito at isinulat mo pa? Ganun din naman. Oh, diyan mo na. Nabasa na namin. Kaya nga po sabi ko din sa anak ko, ninyo, tama ninyo Kuya Marco sila. Tulong sa ating hirap. Walang, hindi natin ano sila. Nabigyan tayong bahay, natulungan pa. Kasi akala ko po kasi doon lang po ninyo po kung tutulungan sa tatay. Pag po natapos po sa tatay, wala na po. Iyon po, luwalim talaga tulong ninyo sa akin. Kaya mahirap rin sa akin mawala kayong lahat. Ano yan? Tinapay. Kami naman natin niya din. Kumbaga, lahat naman ng nangyari sa buhay mo, hindi naman to sa amin talaga galing. Kay God yan. Sa amin lang ipinadaan. Di ba? Nakikita mo ba yung alulod ng bahay mo na tinatawag? Yung daluyan ng ulan, kapag umuulan? Parang ganun kami. Pinagdadaluyan lang kami ng pagpapala papunta sa iyo. Kaya, pasalamat tayo kay God, siya ang rason ng lahat. Okay. So, paano ba? Pasensya ka na, hindi tayo matutuloy ngayon. Sige. Ha? Ayos lang. Kasi pitsa 4 naman na yung paggagamot sa'yo. Para saan pataalis tayo? Paulit-ulit nga po magsabi sa kapitbahay kung kailan ang alis ninyo. Kasama po sila. Oo, lahat kami. Gusto niyo sumama kayo? Ha? Ano? Ano, masama kayo? Halika. Halika, dali. Halika ninyo, dali. Kung ikaw tatanungin, sama ka sa amin? Sampak. Sa Hong Kong? Sa ibang bansa? Kayang po bayak. Sa Pitsa 4, sama ka? Kayang po bayak. Babalik? Hindi na tayo babalik. Ba't tayo babalik? Yung maganda dun. Hindi ko, hindi. Ngayon nga lang, namumroblema na kami. Kasi meron sa aming magkakaiba ng apelyido, yung spelling. So, may mga time na nag-aasikaso kami ng mga papeles para lang sa ganun wala kami magiging problema sa immigration. Pero, yung pa kayang hindi natin sila kano-ano, hindi ko alam kung paano, wala akong idea. Pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon ni God, mali natin soon. Si ate niya makarating ng Thailand. Paano yung salita ng Thailand ninyo? Alam mo? Paano ang salita sa Thailand? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Inchik po yan. Hindi, inchik. Malay natin si ate ninyo makarating ng ibang bansa sa susunod. Japanese. Lunes po ito. Magsisimula ako. Ngayong Lunes. Ha? Tinin niya. Sige. Tatlo na tayong eskwela. Ha? 3 na kayong estudyante. Si mama mo mag-aaral na sa Lunes. Yan. Yan po. Kanino yun? Nito? Yan, sama natin. Malapit kay Nitoy. Nitoy? Kita mo yung mandilawang bahay? Yun doon. Ninyo, halika. May ipapakiusap ako sa iyo huli. Ninyo, bilang banding ninyong mag-ina. Yan. Sana naman minsan, akala mo gala. Sana naman minsan ninyo. Kapag kasi mama mo ay nag-aaral na, kapag ka umuwi dito, turuan mo din siya. Ng math. Kaya mo bang gawin para sa nanay mo yun? Ha? Yan nga po, hindi akong maturuan. Turuan mo sila ninyo. Sayang naman yung binigay sa yung talino ni Lord. Mat. Oo, para matuto si mama magkwenta. Ninyo, huwag mo sayangin yung talino mo, ha? Ha, turuan mo sila. 60 plus 60. 120 po. 80 plus 20. 80 plus 20, 100 po. Mabilis yung niyan, guys. Mabilis yung response niya ninyo. May talino talaga yan. Sa Manila nga, matataas pa na number yung sinusubo ko dyan. Pero nasasagot niya talaga. Kaya, saan turuan sila ninyo? Ha? Sayang naman yung talino mo. Magsulat-sulat ka dito mag-iina. Turuan mo din to. Turuan mo si mama mo. Dagdag sa kaalaman ni mama mo yun. Ganto, bibigyan kita ng idea. Alam mo ba na kapag si mama mo nakapagtrabaho na, kapag gusto mo ng bola, mabibili ni mama mo yun. Kapag katinuruan mo siya.
Ayaw mo ba yun? Ha? Malapit na magtrabaho yan si mama mo. Hindi naniniwala atin ninyo sa kakayahan mo to. Tumatawa lang. Naniniwala po yung pag nagising siya, wala na ako. Hindi naniniwala, tumatawa lang. Sabi Parang ko nga po yung diyan. isini ninyo, parang gusto sabihin niya hindi matrabaho. Sabi ko nga po diyan kasi nagising ko na lang kasi walang ina. Naghahanap ka sa wala. Sa oras ako natuto. Pero mo yung mama mo, banding nyo na din. Guys, gusto ko lang mangyari dito. Ito si Ninyo, kumbaga may alam na siya talaga sa pag-aaral. So, parang banding na din nila yun eh. Di ba? Dito sila sa isang table, sama-sama sila nag-aaral kasama itong kapatid. Ang gandang tingnan. Di ba? Ang saya, ang sarap sa pakiramdam makita mo, mapabisita ka dito. O yung mag-iina o nag-aaral, sabay-sabay sila nag-aaral. Di ba? Ang ganda, sarap sa pakiramdam makita ang ganun. Hindi yung kayong dalawa, nag-aaway kayo palagi. Katulad po ngayon, nagpaalam po sa akin. Pupunta daw po sila sa klase. Gagawa daw pong assignment. Wala naman dalang gamit. Tinan mo. Hindi na po ako nagdalang gamit. Ano lang po yun sa Panatang Makabata. Ano panata makabata? Panatang Makabata po. Okay. So, Ninyo ha? Kapag ka nag-start si mama mo mag-aaral, pag may mga gamit mo siya dito, turo-turuan mo siya ha? Okay. Sige. Wala kang bilib sa mama mo, kaya ni mama mo yan, makakapagtrabaho yan. Ha? Sige Ate Ninya, sa ngayon, ang purpose lang po namin, galing kami kay Kuya Mike at inaasikaso ko yung para sa bahay niya eh. So kung nga po makitang gawain din yung bahay. Makikita mo din yun. Kaya dumaan din kami dito, sabi ko daan tayo kay Ate Ninya. Mag-aatampo na naman yun pag umabot ng 5 araw. Pangalawang araw pa lang naman ngayon. Kaya dito kami. Okay, so paano pupunta na muna kami? Ha? Kasi po pag po bilang ko hanggang 10 wala kayo. Yun. Totoong wala na kami. Yun na lang, pag umabot na 10 araw wala pa kami, ibig sabihin, hindi na kami pupunta dito. Ha? Sige. So, ayun, antayin na lang natin din yung tulong ng DSWD, ha? Po, alis ninyo. Hindi ko alam kailan ulit kayo babalik. Babalik kami, di kami pwede, magiging TNT kami dun. Sige, makukulong kami pag di kami bumalik. Okay, punta na muna kami ha. Papa, sige po. Okay, sige. Ingat po kayo. Sige. Ikaw nang bahala sa mga anak mo ha? Ha? Ano lang talaga po naasahan ko. Siya ang naaasahan mo sa ngayon. Maganda naman kahit paano itong anak mong babae naaasahan mo na. Ano? Sobrang pagod ko kasi araw-gabi ako nang gagawa dito sa bahay. Mag-igib, magwalis. Naglaba. Apo. Hindi ko pumunta. Pag-alaga ng bata. Lahat na pasa ni Ate Ninya nga naman. Kung yung hindi pa maasahan tong anak ng panganay, mahirapan talaga sa Ate Ninya. Buti na lang, kung maliit, mautos-utusan Kaya nga po ako nagpapasalamat sa Lord. Buting Binigyan dumating ka ng talaga kayo. Kung hindi kayo dumating, dagdag na naman baka po ngayon buntis na naman ako. Tama yun. Kung hindi tayo dumating, possible, baka kakaanak lang dito sa Ate Ninya, buntis na naman. Hanggang umabot ng 20 ang anak mo. Hanggang nabubuhay po ang tatay. Tama nga naman sa Ate Ninya. So, pasalamat tayo kay Lord at siya ay pinapunta niya tayo dito. Pinoprotektahan niya kami para matapos lahat ng mission sa'yo na may alis ka din. So, laging sa kanya yung pasalamat natin, papuri natin sa kanya lagi. Okay? Sige, punta na kami ha. Tinin niya. Magandang Babay na. Paano magbabay? mamay. Paano magbabay? Yan. Sige, punta na kami ha. Okay. Nababay dito. Dami lang tubig dito guys. Mga imbak. Pang ano? Pandilig. Ganda ng mga halaman mo Ate Ninya. Alagaan mo lang. Maganda may halaman sa bahay. May naalagaan. Grabing effort din na nagdala nito guys. Isipin nyo, layo pa ng pinanggalingan yan. Para lang madala dito. Di ba? Pinagkasya nila hindi sa sasakyan nilang dala nun. Para sa iyo Ate Ninya, kaya alagaan mo yan. Okay. Punta na kami. Ate Ninya. Ingat po kayo. Sige po. Tara, labas na tayo guys. Punta na tayo. At
Ayun, purpose ko din pala kaya ako pumunta dito kay Kuya Ares nga para makausap ko sa paggagawa doon sa bahay ni Kuya Mark. Pero mukhang may trabaho daw eh. O ninyo, punta na kami ha. Sige. Pag-usapin ko sana si Kuya Ares. Wala na, may trabaho. Sa susunod na lang siguro. Pagpunta natin. Magandang hapon po. Tay, magandang hapon po. Tatay, Antay, ikaw naglalaba? Ay, kala ko'y nagpalit ka na ng sabon. They sing hallelujah.